Sa totoo lang, ay ayaw niyang pinapakailaman ng kanyang gamit. Pwede na nga lang kung nagpaalam ito sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, tila wala siyang karapatang magalit kay Rita. Dahil tila ba siya pa ang merong utang na loob sa manugang. Totoo po bang hinayaan niyong maghanap ng iba ang misis niyo? Tanong ni Rita. Oo, iha. Mahal ko siya. Kaya masakit sa akin na hindi ko maibibigay ang isa sa pangangailangan niya. Ako pa nga ang nagsuggest sa kanya noon eh. Pero hindi ko lang akalain na gagawin niya talaga yun. Pero wala naman akong magagawa. Hindi ko na talaga kayang ibigay sa kanya yun eh. Sagot ng matanda. Kaya sobra ko kayong hinahangaan. Alam kong masakit yun pero hinayaan niyo lang para maging masaya ang asawa niyo. Wala namang naging tugon ang matanda sa huling sinabi ni Rita. Muli ay binalot ng katahimikan ang silid ng mga sandaling yun. Rita, I'm sorry kung hinayaan kong mangyari sa atin to Sa dinami-dami ng babae, ikaw lang kasi yung gumising sa natutulog kong kakayahan. Biglang putol ni Mauricio sa katahimikan. Wala namang naging tugon ng babae. Nanatili lamang ito nakatingin sa kisame ng kwarto. And to be honest, iha, unang beses ka palang pinakilala ng anak ko sa aming mag-asawa 3 years ago. Meron na akong espesyal na nararamdaman para sa'yo. Napukaw ang atensyon ni Rita sa huling sinabi ni Mauricio. Dahan-dahan niya itong nilingon. Alam ko na napapansin mo na lumalayo ako sa'yo o inaiwasan dahil sa nararamdaman kong feelings para sa'yo. Ayoko lang na lumalim pa yun dahil ayokong magkaroon ng problema kay Melvin. Kaya pinili kong iwasan ka na lang. Akala ko nga nawala na. Pero nang muli kitang makita ngayon, nandun pa pala ang nararamdaman ko sa'yo. Kaya lalo akong umiiwas. Pero dahil sa taglay mong kagandahan, lalong sumisidhi yun. Lalo akong nangarap sa'yo. Kaya iha, sa nangyari ngayon, tila ba tinupad mo ang pangarap ko? Salaysay pa ng matanda. Iyon po pala yung reason nyo. Akala ko po kasi nagalit ka sa akin dahil tinuloy pa rin namin ni Melvin yung kasal after mamatay ng asawa niyo. Hindi iha. Sa totoo lang, magagalit pa nga ako sa sarili ko dahil sa bawal na pagtingin ko sa'yo. Hindi ito dapat pero it keeps burning inside me. Tila naman naawa muli si Rita sa huling sinabi ni Mauricio. Hindi niya akalain na umaabot na pala ito sa sitwasyon na kamuhian pa ang sarili. Huwag po kayong magalit sa sarili niyo dahil walang ibang magmamahal sa inyo kundi ikaw lang. And don't worry ho, mahal ka namin ni Melvin. Hindi din ako magagalit sa iyo o nagagalit sa iyo dahil pinantasya mo ko o hinangaan mo ko. Masaya po ako na pinagbigyan kayo. Dahil I know I made you happy. Kaya ako nagpapasexy sa harapan mo, Dad, para mapalapit ka sa akin. Dahil akala ko galit ka sa akin. And it's my fault kung bakit lalong tumindi yung pagkagusto mo sa akin. And I hope napasaya kita. Dahil yun ang gusto kong maramdaman mo after a long years of sadness. Biglang napaluha si Mauricio sa mga sinabi ng manugang. Dahil hindi niya akalain na gano'n na lang ang concern sa kanya nito. I'm so happy to hear that and knowing that I'm special to you. Akala ko hindi na ako magiging masaya. Mahinay na wika ng matanda habang naluluha. Naluha na rin si Rita dahil sa awa rito kung kaya't lumapit ito at niyapos ng napakalambing. Don't worry, Dad, simula ngayon, hindi ka na malulungkot. Pasasayin kita. Malambing na wika ng babae. So, ready ka na po ba sa pangalawa? Tanong ni Rita. Yes, iha.
Kanina pa nga nakangiting sagot naman ni Mauricio. Sa sandaling iyon, biglang pumuesto si Rita sa itaas ng matanda. At muling tinahak ang kasalanan na silang dalawa lamang ang makakaalam. Paano na kaya si Melvin? Paano nila ililihim sa mister ni Rita ang namamagitan sa kanilang dalawa ng ama ng kanyang asawa? Abangan po natin ang next part ng ating story.